itong masakit na sinabi ni BP Sara at ang trust rating ni BP Sara. At ito po, pag-usapan na rin natin, aalis ng bansa si BP Sara? Magli-live ba siya? Pupunta ba ng Amerika? Anong merong ganap sa July 19? Uy, ano yung araw yung July 19? July 19 to eh. Nako. Okay? Kahapon po, pagkagaling ng Banateros, kami po ay nagkaroon sa SMNI, kaya po kumpleto ang Banateros kagabi sa SMNI dahil pagkatapos noon, nagkaroon po kami ng imbitasyon galing sa kapatid, doon sa bunsong kapatid ng mga Duterte, bunsong kapatid ni PRRD. Ayan, kaya kami po ay hindi na DDS. Kami ay LDS. Legit Duterte supporters. Yan kasi hindi daw kami hindi daw kami tunay na DDS. Di sila na daw ang DDS, kami LDS na lang. But in any case, shout out po sa lahat ng mga viewers, mga tanso, pula, dilaw, DDS, BBS, BBM, lahat po. Oy, andito si AJ Warrior. Maraming salamat po. Nagkaroon kami ng meeting, nagkaroon po kami ng kwentuhan, may imbitasyon, no? Kasi ang kwento rito ganito, nung nasa Davao kami, gusto kaming makausap nung kapatid ni PRRD, yung bunsong kapatid ni PRRD ni Bong Duterte. Kaya lang alam mo naman to si Banat Bay, parating parang kinakatilagi ang puwet, hindi yun ma-stay put, hindi yun ma-steady. Pag bumiyahe yun, gusto nun, pagkatapos ng meeting. So sa madaling salita, nauna pong umalis yung Banateros doon sa meeting na supposedly kami yung gustong makabanding ni Bong Duterte, ni Sir Bong. Ayan. Kaya nung napunta siya sa Maynila, sabi niya, nag-imbita po si Sir Bong na makasama kaming Banateros at ang hiling niya sana kumpleto. Kaya nga sabi ko, ang lakas mo Sir Bong ha, bihirang-bihira at kahit may invitasyon. Nag-Hong Kong nga kami, hindi kumpleto Banateros. Sabi ko, lakas mo Sir Bong ha, kayo lang ang nakapagkumpleto sa Banateros. Ayun. Gusto kaming makabanding, kaya sabi niya tuwing uuwi siya ng Maynila, gusto niya kasama ang Banateros. At pag pumunta kami ng Davao, doon kami sa kanya. Ayun. Pero eto yun. Ang sinabi niya sa amin, etong ating pag-uusap ay ito po ay labas po kay PRRD. Ayan na. So, walang specific instruction coming from PRRD. But until such time meron, we will let you know. Diba? So, sa ngayon, walang specific kung anong gagawin, kung anong dapat, anong utos, o anong instruction galing kay PRRD. It's just fellowship. Pero, pagdating ng panahon, we will call on you. Then, we will give instruction. Kasi, kahapon ko nga lang din nalaman, kinikwento ni Banat Bay. Ang sabi niya kahapon, noong election, 2016 election pa lang, ang talagang nagbibigay sa kanila at nagbibigay ng imbitasyon sa Mocha Girls. That time they were campaigning for PRRD pa lang, 2016. At lahat ng communications, instructions, hindi po kay PRRD. Kay Sir Bong Duterte. And now, nung nasa Davao kami, ang unang sumalubong sa amin, si Sir Bong Duterte. And now, yun po
ang sinabi ni Serbong Duterte sa amin. Siyempre, marami kaming napag-usapan na hindi namin pwedeng sabihin lahat dito. But to summarize, yung binanggit ko po, we are just waiting for the instruction. Sa kabila ng dami naming pinag-usapan, napunta kami sa lalaki, napunta sa babae, napunta sa aquarium, napunta sa swimming pool, napunta sa pag-ride, napunta sa baril. Ito pa lang si Serbong, mahilig bumaril. Ang galing. Ang galing. Sharpshooter pa. Nagra-ride din. So marami kaming napag-usapan. Nagkaroon pa ng kantahan, banding, at higit sa lahat, Serbong, maraming salamat. Kasi sabi niya nanunood siya. At alam naming nanunood siya, alam niyo kung bakit? Paborito niyang panuuri ng Banateros. Hindi po sa binobola niya kami dahil kaharap niya kami. Dahil alam niya yung mga content namin. He even knows LDS, yung mga mga scammer na vlogger, yung mga ganun, alam niya. Alam niya yung mga content namin. Ito si Jay, ganito yan. Ito si Coach Oli, ito gusto kong panuurin pagka ito si Banat Bay, ito si Boss Dada, ito. Alam niya yung bawat style namin sa vlogging. Kaya sabi ko, ang tindi ni Serbong. Tapos may tinanong pa nga ako sa kanya kasi katabi ko si Serbong eh. May tinanong ako sa kanya. Ano masasabi mo dito, ganyan? So hinuhuli ko kung alam niya yung content na binanggit ko na hindi naman nababanggit ng iba. Alam niya. Alam niya. Nanunood talaga. Sabi ko, Serbong, thank you ah. Kaya ngayon, identified na po, alam niya at identified namin yung mga gagamit sa mga Duterte. Identified po, alam po nila, but siyempre, kailangan natin, sabi nga ay addition, binanggit sa amin, so okay lang, hayaan nyo lang sila. Pero alam namin na meron talagang sausaw. Meron lang talagang personal agenda, political agenda, vlogging agenda, views agenda, etc., etc., etc. agenda. Basta sabi nila, ang sabi nila, hindi ko napapangalanan yung mga yon. Basta sabi nila, alam namin yun. Alam namin yung nangyayari. Alam nagbaysog, alam nila Serbong Duterte. Ayun. Kaya nga maraming salamat po. May hindi ko alam kung nakwento ng mga kasamahan ko, pero ayoko na lang po ikwento sa inyo kasi alam ko maraming manggagalaiti pag nagbanggit tayo ng pangalan. Dadami lang ang kaaway natin, tapos sasabihin dinidivide. So hindi ko na lang po ikikwento. Okay? Aantayin ko na lang yung panahon na masasabi namin, we told you so. Yan. Ganun na lang. We told you so. Kasi pag sinabi namin in advance, yung iba hindi rin maniniwala dahil panatiko. Yung iba, magagalit pa. Yung iba, i-judge pa kami. So hayaan na lang natin madiskubre nila sa tamang panahon. Kasi lahat naman yan madidiskubre. Okay? So yan po ang mga usapin and abang-abang po kayo sa Banateros sa pagpunta kung sakali man sa Davao. At diyan po ay magkakaroon po ng maraming ganap. Okay? Sabi dito, idol ba to? Gidol, think positive lang. Gidol ba? Gidol?
Ayan. Sino si Bong Duterte? Di ko kung how he is related to Tatay Digong. Si Bong Duterte po, si Sir Bong po ang youngest brother ng mga nila Tatay Digong. You can check his picture, naglabas po kami sa Facebook, siya po yung katabi ko sa kanan. Okay? Yan. Tapos, ah, ano pa bang napag-usapan namin? Ah, yung kalagayan ng Davao. Yan. Mm. Mamaya po sa kalagitnaan po nito meron pa po tayong babanggitin patungkol kay BP Sara. Pero yung kasi medyo, hindi ko alam kung paano masasabi sa inyo 'no, pero yung kalagayan ng Davao, eh, standby lang ano. Kung merong SONA, eh, posibleng magkaroon din si Mayor Baste ng sarili niyang, ah, state of the city, parang gano'n. Kasi yung SONA, State of the Nation Address. Yung kay Baste po ay State of the City Address. Posible po yang mangyayari din after ng SONA kung ano ang totoong kalagayan ng Davao ngayon, anong ginagawa sa Davao, anong kasuklamang ginagawa at nangyayari sa Davao, ano yung pang-aapi, ano yung pang-aabusong ginagawa ngayon ng administrasyon sa Davao. Ayan.